Hello, ngayon, good afternoon. So, dito na tayo sa lesson 2. From lesson 1, natutunan natin kung ano yung object-oriented programming. So, now, although object-oriented, particular lang tayo dun sa Apex yung gagamitin natin sa Salesforce. So, lesson 2 natin is all about Apex classes. So, basics lang. Sige, go na tayo. Bago nga pala tayo tumuloy, ito yung link para makapag-sign up kayo and makakuha ng inyong developer edition na org. So, yung developer edition org na yun yung gagamitin nyo para explore pa kung paano mag-code and pag may gusto kayong itry, ganun. Marami yan, powerful yan, marami pwedeng gawin. So, for now, gagamitin natin siya para makapag-explore tayo ng Apex coding. Okay, so fill up nyo lang following instructions. Makaka-receive kayo ng email ng org details nyo and tabi nyo lang yan kasi yun yung gagamitin nyo to login. Okay, hindi ko na anuhan yan. I-deep dive kayo ng bahala. Okay, so what is a class? So class is a blueprint, no? Parang ito rin yung kanina, no? Meron tayong properties tsaka behaviors. Pero hindi pa yan yung mismong object. So literally, ang halimbawa dyan, kunwari pag nagpagawa ka ng bahay, yung blueprint, yun yung class mo. Yung bahay na nagawa, yun yung mismo mong object mo. Mamaya demo natin yan. And try natin explain na mas malinaw. Okay? So, ano ba yung Apex syntax? Apex class syntax. Ito yung basic niya, no? So, first line is yung access modifier mo. Itong public access modifier yan. And then, keyword na class. And then, book. Ito yung user-defined yan. Kung ano ipapangalan mo, pwedeng my class, your class, book, notebook, car, kung ano maisipan mo dyan. Yun lang yan. Okay? Itong access modifier, iba-iba yan. So, mamaya makikita natin kung ano yung mga pwedeng gamitin dyan. Okay? Then, you have string, title, string, author, field lang yan. Sinasabi lang yan, meron akong field inside sa class ko na book na ang pangalan ay title. Ang data type niya ay string. So, similar, meron tayong author, data type niya ay string. And public ang kanilang access modifiers. And so, iba-iba yan. Pwedeng integer or list. Basta kung ano. Pero tsaka na tayo magdadive dun sa mga types ng ating variables. No? Okay? And then, ito yung method. So, similarly, public is yung access modifier. Void is a keyword na ibig sabihin yan, walang binabalik itong method na to. Okay? And print details, ito yung pangalan. Ito yung kayong maglalagay niyan kung anong gusto niyo itawag. Print details, ano pa bang pwede sa book, go to page. Basta yun, kung ano yung gusto niyo ipangalan and kung ano descriptive enough para sa gagawin sa loob niya. Okay? So, dito sa sample na to, ang ginagawa niya lang is system.debug title by author. So, ang ginagawa niya, kung ano yung value ng title, i-display niya lang. Tapos, itong string na to, literal na by, at saka yung author. Ganun lang siya. Okay? So, yung void, ibig sabihin, walang binabalik kung sino man tumawag ditong print details, walang ibabalik na data doon. Although may gagawin sa loob niya, which is ito, pero hindi siya obligadong magbalik ng data doon sa tumawag sa kanya. So mamaya, tignan natin yan sa example. Okay, so next is constructors. Constructor, ano yan? Parehas lang ng pangalan yan sa pinaka-class mo. At ginagamit siya para pang instantiate nung iyong object. So dito, ito yung constructor class mo. Pag titignan nyo, parehas lang sa pangalan ng class. I mean constructor method. So itong method na to, tumatanggap siya ng string na papangalanan niyang t na variable and isa pang string na papangalanan niyang a. And inside it, inassign niya lang yung title is equal sa pinasa na t and yung author is equal sa pinasa ni a. So ganun lang siya. Dito kahit anong gawin nyo, kayong bahala dyan mag-define ng gagawin sa loob ng constructor class na to. So pwede tayong maraming constructor at iba-iba lang yung behavior niya, depende syempre kung ano yung pinasa or
or kung walang pinasa. Mamaya makita rin natin sample yan. Okay. Ngayon, ito na yung access modifiers. So, yung public, meaning yan kahit saan pwede yan tawagin. Yung private, sa loob lang ng class pwede tawagin kung nasan siya. Yung protected, sa loob ng class at ng mga subclasses niya. To be honest, ito, hindi pa ako naka-encounter nito. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sige, siguro pagdating natin sa ibang lesson, aralin natin sabay-sabay. Itong global, ito yung gamit kapag personally, na-encounter ko yan pag nag-create ako ng API. So, yung mga REST API, meaning, parang binibigyan mo ng, ano ba, paano ba isi-simplify? Basta yung API is, in simple terms, is para ma-access ka ng outside Salesforce or third party. Mag-expose ka sa kanila ng API and then ma-access nila yung mga methods or kung ano yung gusto mong gawin para dun sa API na yun. Siguro pagdating na lang dun, tsaka natin i-deep dive. Pero for now, accept na lang muna natin na ganyan siya. Okay? So, yun. And then, sige, punta na tayo sa actual na example. So, kapag meron na kayo nung inyong developer edition na org, ganito yan, itsura niyan. Pag nakalagin kayo, punta ka lang ng setup. Tuturo kung paano kayo maglalaro sa code. Tapos, developer console. Wait lang. Mas gusto ko kasi yung sa new tab lang. Open link in new tab. Yan. Tapos, may pin-prepare na kasi akong class, no? Pero, ganito lang siya. File, new, Apex class. Okay? Tapos dito, kung ano ipapangalan nyo. May first class. Ganyan. Kaya nang bahala. Tapos, automatic naman yan gagawin yan yung first two lines mo. I mean, yung first and last line. And ganyan. So, sige. Tignan natin itong ginawa ko and explain natin kung ano to. So, nag-create ako ng class. Pangalan niya cellphone. Meron akong mga fields na camera, wrap, room, display, and brand. Okay? At the same time, meron akong constructor. Since same sila ng name, sure tayo na constructor to. Nang ginagawa ng constructor, tumatanggap siya ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 na string parameters and ina-assign niya lang rin yun sa mga fields. So for example, itong P camera, ina-assign niya lang sa field na camera. Ganun lang, parang nag-instantiate ka lang kung paano mo gagawin yung object. Okay, mamaya papakita natin. And then, meron tayong tatlo pang method which is print details, take picture, and place scatter. Ayan, kasi cellphone yun, di ba? Okay, sige. Paano ba siyang gamitin? So, punta kayong debug, open execute anonymous window. Okay? May naka-ready na rin ako dito. So, ito yung pagtawag natin para sa ating constructor. No? So, papansin mo, ito yung command. Yung pangalan ng class, and then, de-define ka ng pangalan. Ikaw bahala dyan. CP ko, ganyan. Ito na yung object. So, ayan yung syntax niya. Yung class, yung pangalan na ibibigay mo, tapos new, tapos yung pangalan ulit ng class, and then, pasa natin yung parameters. So, ayan yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat parehas. Kasi kung hindi, mag-error yan. Tapos, ano rin siya, in order. Meaning, itong 50, yung una, dito yan mapupunta sa P camera. Pangalawa, dito sa PRAM. Yung pangatlo, sa PROM, and so on. And then, ang ginagawa, after nyan, in-override natin yung brand na field. So, ito na yung object mo. So, dahil may object ka nyan, meron ka ng field na brand. Kasi, yan yung blueprint mo di ba? So, meaning, itong object na to, may access siya sa lahat ng ganito. Meron siyang ganitong field at meron siyang ganitong attributes. Okay? So, yun nga. Pagtapos niyang initialize, ang ginagawa niya, in-override natin yung brand to Apple. Tapos, tinatawag natin yung place scatter. Okay? And then, tatawagin natin yung print details, tsaka take picture. So, ano ba yung output niyan? Tingnan natin. Execute. Tapos, makikita nyo dito sa logs. Double click nyo lang yan.
Then para madali makita, since puro system.debug lang naman ginawa natin, check nyo lang to. Ayan, makikita nyo yung pagkakasunod-sunod. Di ba tinawag natin yung scatter na method? Kung ginagawa nyo lang naman, piniprint nyo lang to. Similarly, yung pangalawa, yung print details, meron akong CP brand Apple. Kasi inoperate nga natin. Ito yung ginamit natin, di ba? Ay, sorry. Ito yung ginamit natin, di ba? Although pinasahan natin siya ng Xiaomi, and sa pagkaka-initialize, dapat Xiaomi yan. Di ba? Ay, sorry. Itong brand. Pero since inoperate natin, bago tayo nag-print details, kaya naging Apple. And so on. Ayan. Meron akong brand. Ang camera ay, yan natin ulit. Ayan, 50 megapixels. RAM niya ay 32. Hindi ko na lang din-display iba. Medyo tinamad na ako. So, pakita naman natin na gumagana talaga tong yung pag-construct niyan, yung constructor, no? So, gawa tayo ng, tawagin natin uli yung print details. Yan, cp. Tawagin natin siya bago tayo mag-assign ng value sa brand. So, dapat yung unang print details natin, Xiaomi yung laman. Di ba? Sige, execute natin. Okay, ito. Double click. Debug only. Ayan. Visible naman na. Yan. So, hopefully, nagets kung paano gumagana yung constructor tsaka yung pagtawag ng mga methods pag-create ng object. Okay? So, bale, sinabi ko nga rin pala, no? Ay, isa pa nga pala, kapag meron kang ganyang constructor, tapos gusto mong mag-instantiate ng object, mag-create ng ganito na wala kang pinapasa, mag-error yan. Yan. Subukan natin ha. Yan. Kasi nga meron siya, in-expect niya yung constructor eh. So, paano yung workaround dun? Okay? Yung workaround dun, gawa tayo ng isa pang constructor na walang laman. Para as is lang, ayan o. Public cellphone, wala lang siya literal. Save natin. So ngayon, dapat gagana na siya. Yung unang print details, walang laman yan, puro null. Yung sumunod naman, brand lang yung meron. Ganon. Okay? Try natin. Yan. Let's debug only. Ayun. Makita mo, ito yung una nating call out. Diba? Pakita lang natin. So, nag-instantiate ka, wala namang ginagawa. Nag-create lang ng object pero wala ka pang mga values dun sa mga fields niya. So, yung una mong pag-print, null yan lahat. Ayan o. Pero yung pangalawa mo, since initialize mo na, nilagyan mo na ng value yung brand, makakopya na yan pag print mo ulit. Pero the rest, null pa rin. Kasi yung brand lang nilagyan natin. Okay? Gets na? So, try natin, gawin natin tong gawin natin tong private. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan, tingnan natin ha. Ayan, nag-error ka na. Kasi nga, ano yung definition natin ng private? Pwede lang siya tawagin sa loob ng class niya. Diba? Pero ito kasi, tinawag mo siya, outside ka ng class niya eh. So, paano ba gumagana yun? Paano yun? Paano na ito magagamit kung sa loob lang siya natatawag dapat? So, basically, ginagamit rin yung pantago ng code para yung bang for security. Minsan kasi meron, di ba? Medyo malalim na siguro. Pero, sige, ganito na lang. Simple na lang natin ha. Gawa tayo ng isa public void call print. Ayan. So, itong method na to public. Tapos, ang ginagawa niya, tinatawag niya yung print details. Ayan. So, pag ganyan ang ginawa natin, dapat gagana na yan. Kasi, ito is nasa loob siya ng class. Kaya may karapatan siyang tawagin to. Tapos tayo naman, dahil public to, tayo nasa labas, pwede natin siyang tawagin.
Tingnan natin kung totoo yung pinagsasabi ko, no? O ayaw pa rin. Ay, hindi pala nakasave. Teka, save muna natin. Yan. Ayun o, saving. Nung nag-save na, try natin ulit. O, di ba, gumana na. Pero, so sana nag-gets nyo siya, no? Ang tinawag natin si call print. Pero si call print, tinawag niya to. Kaya, meron pa rin tayong ganito. Tingnan natin. Ito yun, no? Di ba? So, same output pa rin. Yung una, walang laman. Pangalawa, meron. Okay? Gets na? Sana nag-gets nyo yung concept nun. Yan. Comment lang kung medyo magulo. Okay? And, sige, dahil ito puro void, no? Gawa naman tayo ng ano, ng something na may binabalik. So, gawin natin tong kunwari yung call print, gawin natin siyang public string, no? Call print. Tapos dito, return na print na. Yan. Pag niran natin to, mag-error yan. Mag-error yan. Tingnan natin na kung bakit. Uy, di nag-error. Okay. Sige, gets. Hindi siya nag-error, pero hindi niya nasalo yung ano, etong ni-return ng call print. Ay, tingnan natin pala kung paano natin makukuha to doon. So, gawa tayo ng ganito. Define tayo ng isa pang variable dito. String, pangalan na ito, return from call print. Yan. At least natuto rin ako doon, no? Parang in-expect ko error siya, hindi pa siya nag-error. Sige, tapos dito, ito yung gagamitin natin. So, meron tayong variable. Equate natin siya dito. Yan. Ibig sabihin nun, kung ano yung ni-return ng method na to, is malalagay dito. Tapos, i-debug natin yan. System.debug. Yan. Pagka naka-enclose pala dyan sa single quotes, ibig sabihin literal na yan yung ipiprint. Tapos, plus na lang tayo. Yan. Ito naman yung variable, yung laman mismo ng variable. Tingnan natin. Execute. Method does not exist. Ay, debug. Debug. Sorry na. Ay, execute natin. Yun. Pag pinuntahan natin siya, ayan, makikita mo, ayan, no? Return from call print na print na. Ito yan, di ba? So, ibig sabihin, nung tinawag natin to, yung return niya na ito, isinid natin dito sa variable na to. Kaya, etong return from call print, na i-print natin tong word na na-print na. Ayan, di ba? Ganun. Ganun lang siya gumagana. Okay? At least may natutunan din ako dun. Pwede pala yun kahit wala kang pantanggap pag may ni-return siya, no? Okay. Pero kunwari, dinipay natin to as integer. Tingnan natin. Integer na siya. Hayaan nyo na lang na mukhang mali yung pagkakapangalan pero integer na yung definition niya. Execute natin ulit, ha? Mag-error ka na kasi illegal assignment. Kasi nga, yung binabalik nito is string. Tapos yung ginagawa mong pansalo ay integer. Ayun. Sana may natutunan ulit kayo dun, no? Okay. Gando na lang muna. Pag may questions kayo, na lang. Thank you. Bye-bye.